Praise the Lord. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning! Morning po ay good. Amen. Be strong in the Lord. Angkop na angkop po yan sa mensahe na nais ipabot ng Diyos sa ating kalagitnaan ngayong umaga. Magpakatibay tayo sa biyaya po ng Panginoon. Muli, isang magandang umaga po sa bawat isa na nandito po at maging po sa wala po dito. Magandang umaga po. Sana kayo nandun. I hope na you open po ang inyong mga gadget for us to be with us, O God, in your service this morning. Salamat po sa biyaya po ng Panginoon, patuloy niya binibigay sa atin. Kalakasan, tagumpay, at pagtugon niya sa ating mga dalangin. Salamat po. Salamat po sa inyong mga prayer. Patuloy pong pinalalakas ang ibang lingkod ng Panginoon. I hope that God will be able to restore again the strength that we need to go on and move forward sa ating pong paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Purihin ang Panginoon sa panibagong lakas at sigla na binibigay niya, maging po sa ating pong mga kapwa kamanggagawa, lingkod, kapatid, at kapwa pananampalataya sa ating pong mga online members na ngayon po ay nakatunghay po sa ating pong online service this morning. Salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kaway-kaway na lang po kayo sa inyong pong TV screen o saan man kayo nakatuon po ang inyong paningin. Salamat po sa Panginoon sa magandang araw na ito na binigay niya, dirigdag ng linggo ng pagsamba mula sa Panginoon na nagmumula sa ating puso. Amen po ba? Salamat po. Muli po tayong tumayo. Let us all stand and let's open our Bible. Handa na po ba kayo makinig ng salita ng Diyos? Hallelujah. At ilangin po natin matapos po tayo ng maaga. Amen. At agahan po natin na dahil malapit na dumating si Lord, I hope na bago natin matapos ito, wag mag-rapture muna, no? Bakit ko binabanggit yun? Para naman sa ganun, lagi araw-araw iniisip natin baka dumating si Lord. Maganda po yung lagi sariwa sa ating kausipan, yung pangako ng Panginoon, di po ba? Sa mundo natin kinagagalawan, marami pong mga tukso at pagsubok tayong hinaharap. Isa po dyan, yung paglayo sa ating kalooban, kaisipan tungkol sa mga bagay, may kinalaman po sa pangako ng Lord sa ating pong buhay. At dahil po dyan, tayo po'y naliligaw ko minsan ng landas at yung ating pong mga plano at programa ng pang-araw-araw, minsan na okupaho ng mga bagay na may kinalaman po sa mundo at pang sarili, nakalimutan natin kung minsan kahalagahan ng biyaya po ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya ngayong umaga, tuon po natin ating pananaw at paningin sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Salamat po. Kung kayo po mayroong Biblia, makibukas po kayo sa akin. Diyan po sa pamilyar pong talata ng Bible. Diyan po sa 1 Peter chapter 5 verse 7. 1 Peter chapter 5 verse 7. Pamilyar po kayo dito. Unang Pedro, kabanatang 5, talatang 7. Gusto ko pong simulan natin sa verse 1 hanggang verse 7. Ito'y ilan naman po mga verses po na napakagandang. Tignan po natin mabuti. Nandiyan na po ba kayo mga kapatid? O sige, kasi kung wala kayo dyan, hindi sasagot. Joke lang. Ito po ang ating mababasa. Naranasan mo bang mabigatan? Sabi sa Tagalog, sandali. Ano pa yun? Okay, yan. Siguro verse 7 na lang muna para magandang pag-usapan natin. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Sa Tagalog, ihagis ninyo sa Kanyang lahat ng inyong kabalisan sapagkat kayo iniingatan Niya. Medyo familiar kayo sa talatang ito, pero medyo sa Tagalog mukhang kakaiba, no? Ihagis. Sa ibang Tagalog, ilagak. Pero maganda hong tingnan natin mabuti. Bakit ihagis po ang punto na yan? Cast all your cares, anxiety in Him because He cares for you. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tayo po yung sandaling manalangin, dumulog sa Diyos. Hilingin po natin ang patnubay gabay ng Banal Espiritu sa ating patuloy ng pagkipag-ugnayan, pamagitan po ng Kanyang buhay, at makapagsalita natin pakikinggan ngayong gabi, ngayong umaga, Panginoon. Salamat po, Lord. O God, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw na lumalang ng lahat ng bagay, O Diyos. Sa umagang ito, kami po'y lumalapit, Panginoon, at tumihiling po ng kalakasan mula sa iyo, Diyos. Tagumpay din naman, Panginoon, sa umagang ito. Para po sa iyong gawain lamang, O Diyos. Salamat po ng marami, O God. Iniling po po ang kalakasan patuloy, biyaya nagmumula sa iyo at patuloy na tagumpay po, Panginoon, ng iyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan. Lord, kung meron ko nakikita ang karumihan sa aming pong puso at kalooban, O Lord, upang madlang sa pagpapala na nais mong kami makamit, O Lord, sa umagang ito. Lord, forgive us from all of our unrighteousness. Forgive us from all of our sin. Forgive us from all of our mistakes that we have done, O Lord, sa mga pagkukulang, pagkakamali, at kasalanan pong nagawa, O Diyos. Humiling po kami ng pagpapatawad mula sa iyo, O Diyos. At gayon din, Lord, sa umagang ito, hiniling po namin tagumpay po, Panginoon, ng ibang lingkod, O Lord, as you share your words to people around us, O God. Kami po'y mapalakas pa amin sa pamagitan, mapaunlad po ang aming pananampalataya, mapagtibay po ang aming relasyon sa iyo, at patuloy kaming tumatag sa aming pong
ugnayan sa iyo, Panginoon. Patuloy namin makita ang kalooban mo at patuloy namin ma-unload, Lord, ang anumang bigating meron kami, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan. Kung pumaluwalhati, anumang kalagayan namin sa buhay, Lord, whether we are in needs or whether in pain, whatever we are, O Lord, today, O God, we pray for your provision, guidance. Embrace us with your presence, O God. Embrace us, O Lord, with your Holy Spirit, O Father God. We pray for your provisions. Dalangin ko po, bless mo po ang bawat isa amin. Bless mo yung nasa kaliwa ko, nasa kanan ko, nasa harapan ko, nasa likuran ko. Lusin man sila. Anong kanyang pangailangan at kalagayan, O Diyos, sa buhay. Anong kanyang problema ng dala-dala. Lord, huwag mo hayaan na sila po uuwi, O Diyos, na sila po ay patuloy na lugi at talunan at malungkot ang kailang kalooban, kaisipan, damdamin. Bagkos, Panginoon, bigyan mo ng kagalakan ng bawat isa sa amin. Uwi kami may tagumpay, kalakasan din at himala nagmumula sa iyo, Lord. Gumamin po kami, Panginoon. Umaasa po kami sa iyo. Wala pong iba kami pagtitiwalaan kundi ikaw lamang po, Panginoon. Salamat po ng marami, O Diyos. Minsan pa, papurit pa salamat sa iyo, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, minsan pa iniling po namin, patuloy na pangusap mo, O Diyos, sa aming kalagitnaan, O God. In Jesus' name, Lord. Make use of my life as a channel of your blessing, O God. For your glory alone, Father, we ask this. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord, Savior, and King. Ito pong aming samot panalangin. Sa makapangyarihang pangalan namin, Panginoon Hesus, ito pong aming dalangin. Lahat po yung magsabi ng malakas na Amen. Amen. Praise God. You remain standing till Jesus comes. Hindi, biro na po. You all be seated. Yan. Ang hirap na, tayo hanggang sa dumating ang Panginoon. Maganda po yung stand. Ano message ng awit? Be strong in the Lord. Oh. We cannot be strong by sitting down or by laying down, kundi we can be strong by standing up for the glory of God. Resting in God's care. Ito po ang ating pag-uusapan ni Mikinalam po sa resting in God's care. Magpahinga sa loving care ng Diyos, sa pagmamahal, pagmamalasakit ng Diyos. Everybody say, Jesus loves me. Jesus cares for me. Naranasan mo bang mabigatan ng mga alalahanin? Hindi sigurado kung paano magbubukas ang bukas, paano harapin ito, mabigla sa hamon na hindi mo makontrol ang mga sitwasyon dumarating sa buhay natin. Alam mo, 100% of the situation that is happening to us, wala po tayong control doon kasi nangyayari ito. Hindi natin minsan alam kung anong mga ganap ba mamaya o maaaring bukas, di po ba? Wala tayong magagawa kung anong mga pangyayari ating harapin. Ang tanging natin magagawa yung anong pong response natin patungkol sa mga bagay na yun. The only thing we can do is that how we can be able to respond on those matters that is happening to us. Yun po, 90% of our action rely on our reactions to whatever situations we are in. Ito po yung reaksyon natin sa bawat sitwasyon na dumarating sa ating pong buhay. Ang buhay madalas na nagdadala ng mga panahon ng stress. Sino pong hindi na-stress? Hello? Stressful po ang paglilingkod, stressful po mamumuhay, stressful po pagiging tatay. Sino po mga tatay dito hindi stressful? Stress, problema po, bigatin. Mga pakibaka sa pananalapi. Sino may problema tungkol sa pera? Marami po niyan. Tingnan yung kapatabi mo. Yan. May problema ng bulsa. Mga lalahanin sa kalusugan, health issues. Marami po niyan. Kapatid, abang lingkod niyo po. Medyo kahapon po, ako yung nagsalita po, medyo, salamat po sa Panginoon, sa amin pong gawain po doon sa aming ministerial meeting, district meeting. Sinorkat ko na ang mensahe po ng Panginoon kasi medyo, siyempre alam niyo naman ang problema po ng inyong lingkod. Biyaya po ng Diyos ko po yung makatapos po ng mensahe at makatayo po na may kalakasan pa rin sa Panginoon. Amen po ba? Meron kayong mga makita marahil pagbabago sa aking pong kalagayan. Sabi nga ng doktor ko, Pastor, stressful lang paglilingkod niyo, no? Kasi napansin nila, medyo stressful lang buhay natin. Sabagat, yun naman po talaga eh. Wala naman pong lingkod ng Diyos, hindi naging stress eh. Tapos nakausap po si Pastor Bizka, nag-resign na po siya bilang ating pong BBC President. Pastor Bizka po, Bizka. Abraham Bizka, siya po ang ating dating Vice Presidente na ating pong Bible School, Bethel Bible College doon po sa Malinta, yung ating pong main school na ating Assemblies of God sa Pilipinas. Nagkita po kami kahapon sa aming ministers meeting kasama si Pastor Boy. Pastor Boy, hello, malakas po po yung biyaya ng Panginoon. No? Pinalalakas kami ni Lord eh. Bagamat ang ilan po sa amin, may gouts, may mga alaga pong mga sakit-sakit, isa po problema po yan, kalusugan, health issues. Pag kayo po senior, sino po mga senior dito? Ayaw nyo nang makakita na hagdanan, di po ba? Ayaw nyo umakyat eh, parang Lord, ako nga po eh, sabi ko, Panginoon, gusto ko hakbang aking mga paa, pero parang ayaw na humakbang na, ayaw na bumaluktot na aking tuhod. Pero pinipilit ko po yung bagay na yan, subalit, sa biyaya po ng Panginoon, patuloy na nakit ko pa rin yan. Salamat po sa ganyan. Wala pong reklamo, nagpapasalamat po sa Diyos sapagkat siya patuloy na bibigay sa atin ng kalakasan din naman. Amen po ba? Sa lahat po ng mga senior, palapakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ulili po rin ng Panginoon. Alam niyo, nagiging bata po tayo. Nababawas sa ating buhok, naging parang sanggol.
nanghihina ating tuhod. So, para tayo kailangan agawin, at akayin pa. At kailangan pa mag-diaper kung minsan. Bakit? Kasi mabalik tayo sa pagiging sanggol, no? Pero ganyan pa man, salamat po sa Panginoon sapagkat ang kalinga po yung galing po sa Diyos. God wants us to rest in that sense. Ano pa po? Mga problema pang pamilya, hindi lang pang sports, ang problema natin pang pamilya. At problema ng ating lipunan. Korupsyon, ako, number one issues ngayon yan. Nawala ng issue tungkol sa sabungan, nawala ng issue tungkol sa impeachment. Ngayon problema po tungkol sa kontratista, kontraktor. Salamat po sa Panginoon, ako po yung dating kontratista. At alam ko po na yung issue po ng pagkontrata, lalo sa government dealing to, ay naranasan ko po makipagkontrata sa gobyerno. Ang hirap pong maningil, tapos medyo para mapadaling singil mo, medyo alam nyo na yung dahilan kung bakit. So given na ho, kalakaran na ho yan, noong pamandin niya, kaya nailan medyo, yung iba naman sobrang garapal at sobra naman ang medyo hindi na matama yun na bilyon-bilyon, tapos sinugal pa at tinalo sa sugal, yung pera ng bayan. So medyo problema pong iba't ibang kalooban. Yung masaya ngayon, lumulungkot ngayon. Yung masigla ngayon, hindi na, yung mga sikat noon, hindi na makakain ngayon, hindi na makatulog. At alam nila, pagka sila hindi na absuelto, habang buhay na pagkakulong. So, maging problema sa mundong ito natin kinagagaluhan. Marahil tayo po umiikot lang sa parang buhay natin, parang gulong Minsan na si ibaba, minsan na si ibaba, minsan kumpleto, vulcanize yung ating gulong. Minsan naka-flat naman tayo, flat tayo. Ibig sabihin, bagsak ang ating kalagayan. So, iba't iba pong problema ating hinaharap. Okay, sa mga kasandaling ito, andyan pa yung kawalan ng katiyakan tungkol sa ating hinaharap. Ano pa mangyari bukas? Ngayon pa may bagyo tayong hinaharap. Sabi ng bagasa ay super typhoon daw. Parang pag-asa, walang kapag-pag-asa yung balita, no? Parang super typhoon, tapos nag-maaraw. Tapos pagka sinuspindi yung klase, hindi umuulan. Pagka hindi na niresume yung klase, saka bumabagyo at umuulan. So medyo bigo pa rin ang kaisipan ng tao patungkol sa hinaharap. So marami tayong problema. Ano mangyari bukas? Iniisip natin, may trabaho pa rin tayo, may kalakasan pa rin po tayo. Ako iniisip ko rin hanggang kailan kalakasan bibigay ng Diyos sa akin. Kailan ako tatayo sa inyong harapan at marahil darating po panahon na agibi na po ito dahil sa tayo tumatanda, tayo pinagkakasakit, tayo po'y tao lang. Sino po ba dito hindi tao? Tingnan nyo katabi nyo. Kung sa tao, karutin nyo po yan. Pagka naarayan at nasulagriyak yan, tao yan. Pagka wala pong kibo yan, marahil hindi na tao yan, marahil hindi na buhay yan. Marahil wala ng buhay yan, o kaya ay bato yan. Ang tao po'y nagugutom. Tama po ba? So may problema po din minsan nagugutom tayo. Ang tao po'y nanghihina, nanlulupaypay, nagkakasakit, umiiyak. At alam natin, ibig sabihin ng aray. At higit sa lahat malungkot, ang tao ay namamatay. Meron po bang kilalang din mamamatay? Tayo pong lahat subject to die. But in the sense, salamat sapagkat sa kabila ng lahat ng problemang dumarating na yan, may tugon pala ang Diyos sa atin. Okay? Sa sandaling mga ito, natural na nanabik ang ating puso para sa ating kapayanan at katiyakan. Sa kabila ng mga problemang yan, mga stressful moments sa buhay natin, gusto natin mapayapa at katiyakan ng kapanatagan ng buhay, di pa kalooban po. Di po ba? Salamat po. Si Apostol Pedro na sumulat sa pananampalataya na naharap sa mga pagsubok. Ito pong ating talatang binasa. 1 Peter chapter 5. Paki-reflect mga uli yung first chapter na yung verse na yung kapatanak. 1 Peter chapter 5 verse 7. Ito po'y sinulat ni Pedro. Kanina sinulat yan. Sinulat niya ito sa mga mananampalataya. Sa kabila ng mga pagsubok at problema kailang hinaharap. Sumulat si Pedro sa mga mananampalataya na humaharap sa mga pagsubok at pag-uusig. Ay nagbigay sa atin ng magandang panyaya. Ito sa ating mababasa. Sabi niya, ihagis mo sa kanya ang lahat ng kabalisan dahil nagmamalasakit siya. Pag sinabing cast all your cares. Sa Tagalog po, cast all your cares. Bakit ihagis? Mamaya explain po natin dahilan kung bakit. At talatang ito nagpapaalala sa atin na hindi natin kailangan dalhin ang ating mga pasanin ng mag-isa. Sino dito may mga problemang dala-dala? Mabigat na problema. Kung pwede nga lang magpalitan tayo, no? Sino gusto ang problema nyo ngayon? Wala kayong kumikubo. Sabi ng Bible, magpasana tayo ng problema sa isa't isa, ng burden sa isa't isa. Bakit? Kasi gusto ng Diyos na manalangin tayo, magpalakasan sa isa't isa, sapagkat alam ng Panginoon hindi natin kaya, kaya sabi ng Bible, kaya ang Panginoon nandyan para tulungan tayo So, ibig sabihin ito, yung talatang ito, yung titignan mabuti, titigan yung mabuti yung talatang yan. Personalize mo. Kasi himay-himay natin nilalaman yan. Maganda pong himay-himay natin nilalaman yan. Nagpapaalala sa atin na kailangan dalhin. Hindi natin kailangan dalhin natin mapasan na mag-isa. Ang Diyos na lumikha sa atin ay lubos na nagmamalasakit sa atin. Sino pong naniniwala sa katotohanan yan? Jesus cares. God cares for you. Inaanyaya tayo na palayain ang ating matakot, ating pagkapagod, at maging ang ating pinakamalalim na sakit sa kanyang mga kamay. At makaharap ng tunay na kapahingahan sa kanyang pagmamahal at pag-aalag at pagkalinga sa atin. Puri ng Panginoon. Ngayon, habang ating
ginagalugad. Tama yung tagal, ginagalugad o hinihimay o hinihimay. Tama yung ginagalugad. Pag ginagalugad, parang kinakalawkaw. Kaya tama yung Tagalog ko. Inaalam, pinag-aaralan, hinihimay, isa-isa, pinag-obserbahang mabuti. Para bagang sinusuri, ika nga, ang talatang ito. Ay matutuklasan natin kung paano ibinababa ng Panginoon yung ating kalagayan patungkol sa mabigat na problema upang ito ay ating maibsan at makaranas tayo ng kapahingahan mula sa Kanya. Sabi ng cast all your cares upon Him, for He cares for us. Ano bang ibig sabihin nito? Buksan po natin ang ating mga puso at alamin kung anong ibig sabihin ng tunay na kahulugan ng cast all your cares upon the Lord, for He cares for us. Because God cares, we can confidently release our burden to Him. Dahil Diyos na nagmamalasakit, kumpiyansado tayo na pwede nating ilagak sa Kanya ang ating kabalisan sa Panginoon. Diba? Sabi po rito, ilang mga bagay? 3 bagay lang po ito. 3 points. Kasi 4 points ang binisirin ko kahapon. Mabilis. 3 points. 3 points. 3 bagay. May kinalaman sa S. Okay? Rest, recognize, rely, at saka rest. 3 R. Recognize, realize, and rest. Ulitin ko. Recognize. Everybody say 3 R. 3 R. So, recognize, rely, and rest. Okay. Una, kung tinyo papansinin, sabi ng talatang ito, as we observe the text, ating recognize ng reality ng ating anxiety. Sabi, cast all your cares. Binanggit ng Panginoon, ilagak daw natin lahat ng ating kabalisan. Sapagkat napaka-mahalagang maintindihan natin, lahat tayo may mga burdens, may mga cares tayo sa buhay, di po ba? Lahat tayo may mga alalahanin. Okay. English ng cares means anxiety, worries, distractions. Pag sinabi anxiety, lahat ng mga bagay nagbibigay ng pag-aalala sa atin. Meron po ba tayong taong alam na hindi na nag-alala? Mga alalahanin din sa buhay. Dami niyan. Dami niyan, yung mga bayarin. Si Brother Bill at saka si Sister Judy. Problema na marami yan. Brother Bill, yung monthly bill, electric bill, water bill. So, rental bill, di po ba? Ano pa mga problema ang alalahanin natin? Alalahanin natin ating kapwa, asawa mo, hindi umuwi. Saan kaya nandun? Naalala na natin kung bakit nawawala o bakit hindi umuwi, di po ba? Yung pala, sa kabilang bahay na, hindi na ay umuwi sa buhay niyo. So malaking problema, alam mo, alalahanin yun. Maraming relasyon pong hindi maayos ngayon. Maraming relasyon relasyon sa Lord. Kamusta na yung ating pong issue sa ating pong buhay, relasyon sa Panginoon? Pagka nag-aksidente, masasabi mo natin, Lord, kukunin mo na ba ako at tanda kang humarap sa Panginoon? Marami sa atin nababahala tungkol sa bagay na yun. So, meron tayong iba't ibang alalahanin. So, pag sinabi pong, huwag mo alisin na kapatid yung bagay niyo. Yan. Means anxiety. Yung tuhod ko kasi. Worries, distraction. We often hold on them instead of letting go. Minsan, hindi natin mai-let go. Kundi ating pong niyayaka pa rin yung mga alalahanin na yan. Tingnan niyo po. Habang kayo nakatingin sa akin, habang nakikinig, meron kayo iniisip na problema ninyo, di ba? Ang dami nating, lalo na yung mga bigat na problema, pastor, kahit na, kahit anong payo mo sa kanilang tao na may mabigat na problema, hindi makikinig yun. Ano gagawin mo? Kung minsan, kailangan mo lang pakinggan ng dinadaing nila. So minsan, mas maganda pa yung makinig ka muna bago ka magsalita, bago sabihin payo. Pag nahihiyag na nila yung problema nila, sa kanilang luluwag kalooban nila, sasabihin nila, Panginoon, salamat po, nakinig ka. Wala ka pang payo, naintindihan nila yung gusto mong mangyari. Kasi kung minsan may mga problema tayo na hindi natin ma-let go sapagkat hindi natin mahiyag sa kalooban, hindi natin mailabas ba yung bagay na yun. So isa po mga bagay, Jesus said, do not worry about your life. Sabi ng Matthew 6:25, sabi ng, huwag doon tayo mabilihanan sa anumang bagay natin kakainin na iisipin. Sabi ng Panginoon, what daw tayo mabahala, mabalisa sa anumang mga bagay natin pong kailangan araw-araw. So ano yung mga bagay na yun natin nagdudulot na kabalisan sa atin sa umagang ito? Ano ba yung mga dahilan kung bakit tayo nababalisa, bakit tayo naboproblema, bakit tayo nalulungkot, bakit tayo nagkaroon ng kaisipang, bakit tayo na-stress? Karamihan po sa ating iniisip mga bagay na hindi pa dumarating. Pero pag dumating yung mga bagay, parang hindi naman mangyayari. Sabi ng isa, mamamatay na ako. 30 taon na niya sinabi mamamatay siya, parang buhay pa rin siya ngayon. Araw-araw na nababurden siya tungkol sa kanyang kalagay. So dito, ilang taon na nang nag-iisip na mga yayas, hindi siya kakain. Pero tingnan niyo mga itsura ninyo. Nag-COVID na, nagsulusugan kayo. Ibig sabihin, may mga alalahanin tayo na talagang nagbibigay sa atin ng kalungkutan. Pero sa totoo lang, nais ng Diyos na maintindihan natin yung kalagayan natin sa buhay na hindi niya tayo iniwan, ipababayaan man. Tuloy natin. Sabi po dito,
Everyone carries burden, family concern, finances, health, relationship, or future concern. Lahat tayo may bitbit na alalahanin, problema sa pamilya, kalusugan, pera, relasyon, o kinabukasan at mga bagay na hindi tiyak. Kaya sinulat ni Pedro ang salitang ito sa pananampalatayang pinahirapan at natatakot. Tingnan nyo, recognize the reality of our anxiety. Hindi mo pwedeng ilagak sa Diyos ang isang bagay na hindi mo iniisip na ikaw'y merong taglay noon. Okay? Ang kabalisahan ay tumutukoy sa mga pag-aalala, takot, mga iniisip na nakaka-distract sa atin. Madalas ay pinipili natin buhatin ito kaysa ipasa sa Diyos. Sinabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay. Hindi sinabi ng Panginoon, pretend nyo na wala kayong problema. But rather, we must admit na meron tayong kabalisahan. Kung may sakit ka, sabihin mo kay Lord, Lord, may sakit po ako. Be honest about recognize kasi hindi mo pwedeng ilapit sa Diyos yung problema mo hanggat hindi mo recognize may problema ka. Tama po ba yun? Salamat sa Diyos sapagkat meron tayong Diyos na marunong unawa. Be honest with Him. So, sabi dito, even faithful believers face seasons of stress and uncertainties. Kahit yung ikay tapat sa Diyos, naglilingkod ka, ba't ako naglilingkod pa? Ba't may problema ako? Ba't ako? Pinaisip niyo ba yun? Kung kailan ka naging malapit sa Diyos, kahit dumarami problema. Bakit? Di ba? So, hindi nawawala po yung problema, yung ups and downs. Sabi nga ng Panginoon sa mundong ito. Sa mundong ito, makakaranas kayo ng iba't ibang klase ng kapigatian. Kulay ng problema sa mundong ito. Iba't ibang kulay yan, iba't ibang anyo, iba't ibang bigat niyan. Hindi ko po alam kung anong problema yung dala-dala, pero ako pinaniwala iba-ibang kulay ng ating problema ng dala-dala. Amen po ba? Araw-araw ko pinanalangin, Panginoon, itong bakit pong kalagayan ito, balik mo, Panginoon, yung tagumpay ng buhay, paglilingkod. So, burden ko po yun. So, that's just, iakin po yung iba naman sa inyo. Iniisip ko, Lord, ano bang problema ng kapatiran ko ito? Dalangin ko, Lord, sa Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa sa atin. Salamat, may nanalangin po. Salamat, may nanalangin sa akin. Salamat, di tayo nag-iisa. Amen po ba sa problema ng ating dinadala? Amen po ba? Salamat sapagkat Bethel cares and Jesus cares for us. Amen. Anxiety is a sign for human. Ang pagkaroon po ng anxiety at pagkabalisay, tanda po yun dahil tao tayo. At tanda rin po ito na hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay na dumating sa ating buong buhay. Natin kontrolado. Ito buong baha, kontrolado natin. Kahit na gaano kagaling na engineer, pagka gusto ng Diyos na makita yung anomalya mo, pakita ng Diyos yan. Bakit di mo kontrol ng lahat ng bagay? Di ba? Nakita po yung resulta. Ako God na yun, kami man nangyari yun eh. Bakit ako God? Kung hindi umulan ng tuloy-tuloy, di ibang bagyo na dumalat sa atin, magkakasabay, naghahabulan pa yung 3 bagyo na yan eh. So, ano nangyari sa atin? Binaambong Pilipinas, nakita tuloy, pura Luzon, Mindanao yung problema nito. At may bagyo na naman parating, marami pong mga kontratista at mga engineer at mga nanloko at ng rakot ang nababahala ngayon. Salamat na walang born again doon, walang taga-Bethel doon. Amen. Hallelujah. Purihin natin, Panginoon, palapakan natin ng Diyos. Kung meron man tayo kilala, dalangin po natin sa Panginoon, sila po yung maka-overcome sa puntong ito ng buhay pagtitiwala sa Kanya. Amen. Hallelujah. Malit man o malaki, nais ng Diyos na ipagkatiwala mo sa Kanya ang lahat ng ating kabilisahan. So, ibig sabihin po ng Panginoon, i-recognize natin, kilalanin natin na meron tayong bigating dala-dala. Mas maganda po, isulat niyo po sa papel, Lord, ano po ba problema ko ngayon? Isulat niyo sa papel. Lord, pakita niyo sa Panginoon. Lord, be honest, Lord, ito po problema ko. Problema pang pamilya, problema pera, problema ganito. Problema sa asawa, problema sa anak, problema sa kalusugan. So, lahat ng bagay, isulat niyo po para makita nyo, Lord, may problema pala ako, Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, ask all your cares eh. Alam ng Diyos, meron tayong mga alalahanin. Alam ng Lord, meron tayong care sa buhay. Burdens. Sabi namin burdens, care tungkol sa bigating dala-dala. God knows that we have burdens to carry on. So, ang dapat natin gawin, tukuyin at alalahanin at ihayag ito sa Panginoon. Tukuyin ang mga bagay na yun. Huwag tayong maya. Sabihin natin, Lord, ito po problema ko, Panginoon. Hindi na ako na yung banggitin sa inyo sakit na aking naramdaman. Sinabi ng doktor, ito eh. Pero ganyan pa man, inahayag ko ito. Pero naniniwala ko, God is able to heal that. To work wonders and miracles in our lives. Amen po ba? Kaya medyo nakaka-recover po ang ibang lingkod. Yung amin, sabi nila, Pastor, medyo hindi pa fully blown. Sabihin, hindi pa nila ma-declare ba yung kalagayan ko na gano'n nga. Sa biyaya po ng Panginoon, sabi ko, Lord, kasi minanalangin, Panginoon, tulong ko. Kung wala man ito solusyon, ikaw, Lord, may solusyon ka. Kasi naniwala ko may kapangyarihan ka at may kalakasan ka na ibalik mo yung sigla ko at ganyan kakayanan maglingkod sa patuloy, Panginoon. Hanggat na kami buhay. Amen. Hallelujah. Hindi po ganun kadali maglingkod sa Panginoon. Pero hindi naman magkadali huminto sa paglilingkod. Parang magkakasakit. Totoo yun. Parang magkakasakit.
Pero sa biyaya po ng Diyos, tayo pong lahat ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon, sa biyaya niya. So kilalanin po natin tayo may mga problema dala-dala. Wala pang super spiritual people na kailangan niya po ang sarili niyang kalakasan, kundi ang Diyos mismo ang tutulong sa kanya. Si Samson nga ay malakas na, mina ng lupaypay na mabulag nga si Samson eh. Di ba ba? Si David po, isang lalaki na malapit sa puso niya sa Diyos pero nahulog pa sa pagkakasala. Bumagsak siya. Bakit? Wala pong strong ngayon na maaaring manatiling strong kung wala ang biyaya ng Diyos. Tayo pong lahat, even super spiritual Christian, is not able to dwell the lives of this world, that is problem that is happening to them. Kailangan niya tulong ng Diyos. Ano ang problema mo? Kailangan kilalanin natin. Be honest about that. Kailangan minsan pag sinabi mo, Pastor, ako yung nanghina, ako dapat manghina. Minsan, may kinausap pa, sabi ko, pag mo, kailangan ka bang mag-pray? Pastor, DS ka namin, bakit di ko daw mag-pray? Sabi, sandali. Parang super spiritual na DS. Ibig sabihin, parang dating sa kanila, hindi nagkakamali, hindi nagkakasakit, hindi nanghihina. Ang isang superintendent ng distrito, sabi ko, palit kaya tayo ng posisyon. Ba't kaya ng pwesto? Para maintindihan yung kalagayan ko. At ako'y naniniwala, bilang tao, tayong lahat may problema dala-dala. Di po ba? Amen. Sino po dito, mga nanay? Sino ang kaunawa ng problema ninyo? Anak ba ninyo o ibang tao? Minsan di tayo naintindihan natin mga anak, di po ba? Sino dito may problema sa kanyang mga anak? Pakitaas ang kamay. Huwag na kayo mga diya. Taas nyo na. Sige, may problema. Bakit? Huwag na natin i-chismis. Baka naman malagay pa sa business news yan. Huwag natin i-chismis. Ang problema po kasi ganito. Pagka hinayagan kayo ng problema, pinapasa nyo sa iba, wag ho ganon. Tulungan nyo sila makarecover. Hindi binabalita nyo sinasabi si pastor o si kapatid o nanghihina. Kaya dapat ito siyang sumpain. Huwag naman ganon. Kasi dito kailangan po ng pag-abot sapagkat napakahalaga na maintindihan natin bilang tao, tayo pong lahat ay nanghihina, nalulupaypay, nagkakaroon ng problema dala-dala. Amen po ba? Sino dito nakaranas ng aray? Naramdaman aray? O lahat tayo, basta tao eh. Masagasaan ka, aray ka eh. Ewan ko lang kung hindi ka mamaray. Meron po sabi niya, Pastor, hindi ako iyak kailanman. Nung mamatay asawa niya, umiyak siya. Sa galak. Sabi ko, ba't umiyak? Sa tuwa, Pastor. Natawa ko ba? Umuiyak na siya sa tuwa. Sa tuwa, bakit? Medyo malayo na daw siya. Sabi ko, sandali, ibang klase ka. Pero pinayak siya ng Diyos. Kasi pagdating na sa libingan, hindi umiyak siya iyak. Bakit naalala niya yung pagmamahal sa kanya ng asawa niya, naging bigo siya doon, namali yung asawa niya, pero gusto niyang kunin na ni Lord. So nang kunin ni Lord, naisip niya, lugi siya. Bakit walang magpapakain sa kanya, walang mag-aalaga sa kanya, wala siyang kabiyak na makakatugo ang sa buhay. Sabi niya, madami naman siyang pwedeng palit sa kanya. Iba yung nagmamalasakit. Marami ka mapipili sa mundo, pero iba yung nagmamalasakit, at magtitiis laban sa iyo. So umiyak siya na mabuti. Sabi mo, hindi ka iyak. Sabi niya, hindi pala ganun ang buhay. Kasi tao lang tayo, kailangan natin umiyak. At dapat lang umiyak. Sapagkat kung wala ang pag-iyak, hindi mo maintindihan na kailangan mo ang Diyos. Amen po ba? Huwag tayo mayang umiyak sa Panginoon, ha? Be anxious, be honest about that. Recognize our needs of God. Pangalawa, rely. Actions we must take. Response with a heart of humility. Yung salitang casting. Cast all your cares. Sabi ng casting. Ano ba ibig sabihin ng casting? Sa English, ang casting means ihagis. Means throwing or placing something onto another. So, ibig sabihin ng kaya sa ibang translation, ihagis talaga, hindi ilagak eh. Yung ilagak parang pinasa mo lang. Pero yung casting, itapon eh. Ihagis eh. Ihagis daw. Ihagis. It is intentional and complete. Sinasadya at kompleto. It is intentional. You must release what weigh you down. Dapat mong i-release ang anumang bagay na magpapahirap at magpapabagsak sa atin. Ano ang bagay nagpapahina sa atin, ano ang bagay nagpapalupaypay sa iyo? Sabi ng Panginoon, ihagis mo. Kanino? Sa Kanya. Isip ko, Lord, wala na akong sagla, ihagis ko pa. Wala na akong sigla. Sabihin nun, ilagak mo sa Diyos. Itapon mo sa Kanya. God's strength is needed for us to handle that things that we cannot handle. Yung kalakasan ng Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng kalakasan upang ating mapagtagumpayan. Yung mga bagay na hindi natin kaya. Ano yung mga bagay na hindi nyo makaya? Mga tao po, nilikha ng Diyos may kakayanan, pero may mga limitasyon tayo. Yung mga tanong na hindi nyo masagot, ilagak nyo lang sa Diyos yun. Mahal niya pa ba ako, Pastor? Hindi ko alam. Si Lord ang alam niya. Tanong mo yung tao, ano masagot mo, Pastor, sa kanyang kalagayan? Hindi ko siya makakasagot noon. Kahit yung tao, pag tinanong ko, ano sabi mo, hindi ko rin pala, Pastor, ano sa tugon sa kanya eh.
May relasyong di nag-aayos, nakausap natin, tinagtatama natin. Pero gayon pa man, sila, hindi nila alam gagawin nila. Ang hirap makipag-counsel sa marriage counseling na isang lang gusto makipag-counseling, yung asawa hindi, di ba? Paano yung magiging maayos yung problema na yun? Maliban po na magkasundo kayo kausapin ng isang man-mediate sa inyo, maayos yung buhay ninyo. Kaya alam mo yung mga pagkataon po, yung babae lang gusto maayos yung buhay, yung laki ayaw. Ano gagawin mo? Sabi ko, itapon na lang natin kay Lord. Kasi ako minsan nahirapan din sa problema mo. Kasi ilang taon nang daladala niya, bitbit niya yung problema niya. Sabi ko, kapatid, hindi mo ba binibigay sa Panginoon, Pastor? Kasi minsan binibigay kay Lord. Kailang pag binibigay kay Lord, iniisip ko pa rin, parang may tali ba? Binigay kay Lord, pero may tali, pare Lord, hindi mo kaya ate. So, nakatali ba yung sa, inihila niya sa Panginoon yung bagay na yun? Sabi ng Lord, ilagak po, itapon. Sinabi itapon, parang wala na itong saysay sa buhay natin. Ano mang bagay na mahalaga sa atin, ayun natin itapon yan eh. Di po ba? Ang mga problema at mga burden, hindi humalaga yan. Kung totoo, sinais ng Diyos, ibigay sa atin yung gaganapan ng tagumpay at katugunan sa problema. Kaya sabi ng pag-ikas mo sa Kanya, lahat ng bagay, ilagak mo, itapon mo sa Kanya. Sabi rito. Okay, casting, ihagis, ang nangangahulugang itapon o ilagak sa iba, ang isang bagay. Isang sinasadyang kilos ito, buong buo, walang tinatabi. Isang sinasadyang kilos, kailangan mong pakawalan ang mga bumibigat sa iyo. Release mo. Ipagkatiwala sa Diyos sa mga bagay na hindi natin kayang buhatin. Sabi ng awit 55 verse 22, sabi na po ni David, ilaga kay Yahweh ang iyong suliranin, alahanit kaya't ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibiguin. Ilagak daw kay Yahweh yung suliranin, aalalayan ka, ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibiguin. Sabi rito, hindi niya daw tayo bibigyan ng kabiguan kung tayo matuloy nagpagtitiwala sa Panginoon, ilalagak natin sa Kanya ang lahat daw ng ating alalahanin sa buhay. Kapatid, ngayong umaga, anong alalahanin natin? Ilagak natin sa Diyos. Amen po ba? Ilagak mo sa Panginoon problema mo, dala-dala. Casting all our cares begins with humbling ourselves. Paano natin ilagay ito sa pamagitan ng pagpapakumbaba natin sarili? Worry often grows when we think everything depends on us. Yung kabalisan daw, lagi itong lumalago o umulat sa buhay natin kapag ating pong iniisip na kaya pa natin ang problema. Kaya yung worry daw, nawo-worry tayo kasi parang gusto pa natin sugunan yung problema. Pero gusto natin mag-isip worry, ilagak daw natin itapon natin sa Panginoon para mawala yung worriness na yan. God to call us to let go of self-reliance and trust His sovereignty. Tinawag tayo ng Diyos upang ating pong i-let go yung ating pong self-reliance, pagtitiwala sa sarili, upang sa ganun ang pagtitiwala natin lubos-lubos sa Diyos. Ang hirap nung kapag bilib ka sa sarili mo, no? Ang hirap nung kapag naniwala ka sa kapangyarihan mo, hindi sa Diyos. Hirap niyo pag ilagak mo yung sarili mo sa Panginoon na hindi mo pinaniwalaan na may Diyos pala na magmamalasakit sa iyo. Hello, di po ba? Halimbawa, example. Alam niyo yung laro na higa ka at sasalo sa likod mo? Alam niyo po, may ginawa kami ganun eh. Sa swimming pool, higa, tapos sa likod mo. Tapos yung isa, sinasalo. Yung anak ko naman, sinalo ko. Tapos sa punto na hindi ko siya sinalo, hindi na siya nagtiwala sa. Sabi ko, anak, susunod kita. Ayaw na niya, ayaw na kumilos. So takot na siyang tumalon. Bakit? Kasi hindi ka na pagtiwalaan sa isang banda. Sige nga, sabi niya katabi, ako'y gustong magpahinga. Sino sa inyo laan pong saluin siya? Sige, talong ka, sasaluin ka namin, tapos pagdating tagtalon niya, tumalikot kayong lahat. No? Ang hirap nun. Ang Diyos po hindi niya gagawin yun. Humility means admitting we need strength, wisdom, and provision. Pag sinabing magpapakumbaba ako sa Panginoon, ibig sabihin, ina-admit natin na kailangan natin ng lakas, at kailangan natin tagumpay, at kailangan ng tulong ng Diyos, at kailangan natin ng provision ng Panginoon. Pag sinabing, Lord, ako'y lumalapit sa iyo, inaamin ko ako may karamdaman, Lord, katiwala ko sa iyo lahat ng ito, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat. Ibig sabihin, handa kang magpasakop sa Diyos, anumang kalooban niya. Bigyan kami ng kagalingan o kalakasan at hindi man, salamat pa rin sa Panginoon. Medyo magandang layon sa buhay natin ito. Amen po ba? Kung kayo po may kalungkutan, kayo umiiyak, pag-alagang sa Panginoon sapagkat siya may kakayanan, pangitiin tayo. At kung hindi man, ay may biyaya pa rin ng Diyos sa buhay natin ito. Bakit hindi ka nag-iisa Samahan ka niya Amen. Sino dito feeling niya nag-iisa sa buhay? Kahit na marami kayong kasama sa tahanan. Marami bang ganun? Kaya marami pong ayong umuwi ng bahay Bakit? Ang lungkot daw ng buhay nila. Kahit saan ka pumunta, kapag malungkot ng puso mo, walang katugon nito kundi si Kristo lang. Only Jesus can fill that vacuum in your heart. Only Jesus can do that sa buhay natin ito. Amen. Pangatlo at pangwakas, assurance we receive.
For He cares for you. Cast all your cares, for He cares for you. Ang ganda po sinabi, for He cares for you. Everybody say cares for us. Jesus cares for me. Jesus cares for me. Rest in the assurance of His loving care. Pag sinabing rest, magpahinga sa katiyakan ng kanyang dakilang pagmamahal. The reason we trust is His unchanging love. Ang dahilan kung bakit nagtitiwala sapagkat ang pag-ibig niya hindi nagbabago sa buhay natin ito. Amen po ba? Bakit tayo patuloy nagtitiwala sa Diyos? Alam natin nagmamalasakit sapagkat ang pag-ibig daw niya sa atin hindi nagbabago kailanman. Yung care niya, nakaugnay ito sa kanyang pagmamahal sa atin. Tingnan niyo yung krus. Sino sa atin nakaranas ng suffering katulad kay Jesus? Wala po, di ba? Only Jesus suffered for us. No one can compare His suffering just because of our love for us. Ang pag-ibig niya sa atin dahil kung bakit nagmalasakit ang Panginoon. Kaya tungkol pagmamalasakit, wala pong makapantay sa ginawa ni Kristo. At salamat, Lord. Ako'y natutuwa, Panginoon, Lord. Ako'y patuloy maglilingkod, Lord, dahil sa suffering na ginawa mo sa akin. Napakaganda maglingkod sa Panginoon. Napakasaya maglingkod sa Panginoon. Sa totoo lang. Sabi ko, Lord, may tanong sa akin, Pastor, sana pala kung ikaw nagpatuloy sa kontrata, milyonaryo ka na. Madali maging milyonaryo pag kontratista ka. When I first had my first project noon, milyon po kinita ko noon. Hindi ho biro yun. Sa private po yun. Lalo sa public. DPWH is something that is strange. Yung pong issue na yan, hindi na bago sa mga engineer yan. Engineer. Ngayon ay medyo hindi na daw sila maghihinap ng ibang trabaho. Hindi na sila magpupulis. Mag-engineer na sila. Papilig sila pumasok sa DPWH. Sabi ko sa Panginoon, salamat po kasi hindi ako na-involved doon sa... At the younger age, iniwan ko ng profession ko. Salamat sa Panginoon. Kasi alam niyo kung hindi kayo mahinayin at wala kayong pusong Kristiyano, kwento ko lang po yung mga karanasan ko, sandali lang. Ako po bago tumanggap sa Panginoon, yung kalooban ko ay maging magaling, mataas. Pangarap ko magkatapos ng pag-aaral. Nung makatapos ng pag-aaral, nangarap ko magdagdagan pa yung pag-aralaman ko. Kasi makapagtrabaho ko. Pero duting punto na pinakialam ng Diyos yung buhay ko. At ako'y nagpapasalamat, pinakialaman ng Diyos yung buhay ko at schedule ng buhay ko. Hanggang to the point na to address the issues of following the Lord, sabi niya ng Panginoon sa akin, anak, iwan mo lahat ng ito at sumunod ka sa akin. Sabi ko, Lord, umiyak talaga ako sa Panginoon. Hindi ko ganun kadali. Kasi may sarili kang programa at pangailangan sa buhay at meron kang pangarap sa sarili mo eh. Pero kapag hindi mo mahal si Lord, hindi mo nadama yung pag-ibig, hindi ka susunod eh. Sabi ko naman sa Panginoon, naiintindihan ko yung pag-ibig mo sa akin, pero Lord, alam ko naiintindihan mo, mahal mo din ako. Pwede naman kami makipag-bargain sa iyo. Nakipag-bargain ako kay Lord. Sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng matagal na panahon. Ako sumunod sa iyo. Sabi ng aming presbyter noon, Pastor Sadya Kabay. Akin pong ninong yun eh. Sabi niya, Pastor, June, meron ako lisensya noon sa aming church. As license to exhort, a license to preach. Sabi niya noon. Sa'yo naman lisensya mo, hindi ka magpapastor. Sabi ko, pwede naman ako maglingkod kahit hindi nagmalang church. Sabi ko, hindi. Ano ba tawag ng Lord sa'yo? So may nagkaroon ng problema po sa Dampalit. Yan. So nagkaroon bukas ng gawain sa Dampalit. Walang handle sa binuksan ng gawain sa... Ilang buwan lang po yun nakalipas at sabi na, Pastor, meron po mga simulang gawain sa Dampalit. Ikaw magpapastor doon. Sabi ko, Pastor, hindi po. Asa may Dampalit? Doon po sa Malabon yun. Yung dampa na maliit pa. Sa lugar na binabaha. Sabi ko, Pastor, dami naman, Lord. Sabi ko, engineer ako, tapos doon ako dadalhin, Lord. Sabi ko, ito ba pangarap ko, tapos bababa ako ni Lord. So dumating pa yung punto, sabi ko sa presbyter namin, Pastor Pat, Ninong Pat, sabi ko, Ninong, dali po, bigyan niyo po akong ilang buwan, pagpipray namin mag-asawa. Girlfriend ko pala si Sister Nene noon, panahon na yun. Girlfriend ko pala siya, pagpipray po namin Sister Nene yung bagay na yan. So, nagpray namin magkasintahan pa noon, magkasintahan pa kami noon. Dati ko kasing girlfriend Sister Nene eh. So, dati kong girlfriend yan. So, yun po yung sitwasyon na pinipray namin, Lord. Up to the point na tinanggap po yun after a month, ilang buwan, pero hindi po nagre-resign sa trabaho. Negosyo pa rin ganun. So, business pa rin. Ito po yung akin, ha? Itong story ko, huwag niyo akong kopyahin, ha? Iba naman kopyahin niyo ako, iwan niyo lahat ng bagay sa buhay niyo. Hindi po ganun, ha? Hindi po, sa akin lang po ito, ha? Ito yung sitwasyon ko, sa sarili ko, at kinausap ko ng Panginoon sa punto na. So, dumating po yung pagkakataon na dahil po doon ay nagpasya po ang ibang lingkod. Tinanggap po yung gawain na yun. So, ang bigat ng problema ng church na yun pala. Kasi, pioneering church. Actually, parang ako na nag-pioneer sapagkat nag-problema, isang buwan pa lang nagkaroon ng problema yung lugar na yun. Sabi ni Pastor Pat, Pastor, alam ko, mayroong kakayanan tugunin ito. Pastor naman, dami naman pwedeng pag-handle. Ito pang problematic church. Sabi ko yun.
Hindi, sa biyaya ng Panginoon. So, tinugon po ng Panginoon. Sabi ko, Lord, gusto kami ni Sister Nene patungkol sa bagay na yun. Sabi ko, Ma, ako po'y maglilingkod doon. Bahala ka doon. Sa Nyugan po siya naglilingkod eh. Yung dating church na pinaghahandilan ni Pastor Tom ngayon, yan siya po, ang sekretary ng pastor doon. So ako naman, lumipat na sa Paranaque. So medyo sa COP ako dumadalo noon, Cathedral of Praise, yan, kay Pastor Steve Sumral. So na-involve po ako sa ministeryo doon sa lugar na yon. So medyo nalayo po. Hanggang sa ako'y bumalik ng Malabon, doon sa Malabon, doon ako nagingkot. So pagdating doon, ito po problema. First Sunday, binabaha na. Ang laki ng baha hanggang tuhod. High tide doon kasi. Kasi doon po, sikat yung high tide doon. Malis pa ang tubig ng mga panahon na yun. 1980s po yung mga 1980s. Late 80s, mga 1985 po. To be exact, 1985 po yun. Doon ako nagsimula mag-ministeryo. So, paglilingkod ko doon sa bunda yun, sa lugar na yun, naranasan ko pa iba't ibang problema. Problemang pang pamilya, problemang pang natural, o kaya because of the nature ng lugar na binabaha, nag-high tide. So hanggang sa dumating pa yung pagkakataon na ako po ay nangangaral po doon sa simpleng paraan na kasi bago pa lang mula sa sala, simula sa sala yon hanggang sa nailipat namin sa garahe, hanggang lumabas kami hanggang sa kalsada na. Hanggang sa binarangay kami kasi nakakaharang na daw kasi sa kalsada. Binarangay kami ng mga kapitbahay, binabato kami habang nagpupuri sa Panginoon doon sa lugar na yon. So pagharap namin sa barangay, binigyan kami ng ayaw naman ng barangay na maalis kami doon sapagkat nakita nila yung pagpapalam, hindi naman kami istorbo doon, kundi naging maganda kang patotoo yung gawain doon. So dumating pa yung pagkakataon na nag-pray kami sa Panginoon, hindi naman kami tugon. So tumugon po ang Panginoon sa barangay na yun. So humarap kami sa lupon, sabi nila ganito, bigyan at sulusod. Binigyan namin ng pagka-Sunday, hindi namin narangin daan. So nakadaan sila. So, ganun po naging solusyon. So, dumating pa yung pagkakataon, yung babato sa amin, nakakilala pala sa Saudi. Pag umuwi pala dito, nagagalit sa amin, binabato, lalaking bato sa bubong ng church eh. Sino kayo mga bato dito? Kapit-bahay pala namin yun. So, dumating pa yung pagkakataon, binago siya ng Lord doon, sa Saudi siya nakakilala. Pagdating dito, sabi si Pastor, pasensya na po ha. Ako po yung nambabato dito. Laking tao niya. Laking lalaki. Kayo po ba? Sabi ko, kayo po ba? Burihin ng Panginoon. Bakit? Ano pong binago na siya ni Lord, humingi siya ng tawad, so naging bahagi siya ng kalalakihan. At naging masipag po sa gawain. Kayo nagsumibol po yung gawain ng kalalakihan doon. Kasama sa tulong niya. Brother Marcy po ang pangalan niya. Pamilya Sampang. So dumami po yung gawain po sa lugar na yun. Hanggang sa dumating po yung mga problemang ito. Hanggang sa kinasal po kami si Sister Nene. At after 2 years of our ministry, nagpakasal po kami sa biyahe. So dinamay ko na si Nene, sinama ko na siya. Normal naman po yun. Sana pastor, doon na asawa niya. Ang sino pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalay na gawain ng Panginoon. So, nagkasama ko po siya sa gawain na yun. So, doon po nagkaroon kami mga problema hanggang sa financially problem, hindi po kaya ng church pa noon, pangaralin ng mga anak ko. Dumating po yung karoon kami ng anak, si Junel po, yung biyaya na po. Pero nung umuwi pa kami araw-araw, pag kami gawain sa Paranaque, travel ko kami niyan, gabi, umaga, gabi. So, 3 times a week po yung mag-travel kami through bus at saka wala pa akong LRT noon. Magkaroon ng LRT noon, salamat sa Panginoon. Nakatugon din yon. Pero Metrobus, alam niyo Metrobus? Sino pong nabuhay ng mga panahon ng Metrobus, yung kulay asul na bus? Yan. Yung po sinasakyan ko mula dyan monumento. Going to Bikutan. Doon po kami nakatira sa Bikutan eh. Doon po nakabili nanay ko, tatay ko sa Bikutan. Doon kami nakatira sa Bikutan. So, interesado pala sa kwento, no? Kasi attentive kayo nakikinig eh. Gusto ko matapos ng ministero. Ngayon pa man, salamat sa Panginoon sa punto niya. Bakit ko binabanggit ito? Pigyan ko lang po sa inyo yung pagtugon ng Diyos sa problema natin. Maganda po na makita natin yung cast all your cares, kung paano namin nakita yung, paano ilalagak mo yung buhay mo sa Panginoon. So dumating po yung problema namin sa buhay. Sabi ko, Lord, paano ako mabubuhay dito? Allowance ko na every Sunday, minsan 50 pesos per week, speaking engagement mo. 50 pesos nung panahon na yon. So medyo mataas pa kasi ang aking pong minimum wage noon ay kapag hindi ka 3,000 a month. Nung panahon na 3,000 a month po. Minsan 3,000 a month. Katas na yung mga pabawasan pa yon. So tuwan-tuwa na kami. Yun po minimum wage noon. Up to the point na hindi na makatugon yun sa magpapasok sa Junel. Ako po yung nangungontrata pa. No? Maganda yung kontrata kasi yung susustain ng minutes mo.
May nagtatrabaho na ako pero nagsideline pa ako. Bawal po sa kumpanya na pero meron ako siyempre, alam niyo, hindi naman siya illegal pero parang bawal. Bawal sa kumpanya kayo magkontrata ka sa labas. Ako naman kukontrata pagkatapos ng trabaho. At nagayo kong maging hindi ako faithful sa aking opisina kasi pinisweldoan ako ng aking opisina. Alam niyo, malaking kumpanya po aking inasok, one of the largest company, construction company in the Philippines noong panahon na yon. Yung EEI, AJNP, at saka yung, bago pa lang yung DMCI, galing po sa AJNP yan, yung subcontractor ng AJNP yan, Atlantic Gold Pacific Company. Huling amin pong mga project, ito yung Cultural Center of the Philippines, Araneta Coliseum, yan. Yan po yung mga project namin. Yung San Juanico Bridge, kami pong gumawa nun. Kampanya po ng Atlantic Gold Pacific Company. Yun po yung mga sikat na kumpanya noon. Kasi yun pa yung multinational company, mga Amerikano pa may-ari. Nung malipat sa mga Pilipino, unti-unti nang nag-dwindle. Yan ang reality ng istorya noon. Hanggang sa, siyempre, alam niyo po, hindi ko na babanggitin dahilan kung bakit. Alam mo na maraming dahilan po. Hindi ko na babanggitin yung problema internal po na nangyari po bilang mga engineer. Magaling po mga engineer noon. Hanggang sa dumating po, nagkaroon ng trabaho. Hanggang sa bumumpo yung aming trabaho. Hanggang sa Kuwait, nagsimula po yung gawain sa Middle East. Nag-deploy po kami ng maraming mga empleyado sa Middle East, mga engineers din doon. Makasama ko doon. Ang kinikita po nila $1,000 per month. Sabi ng boss ko, Sir, Jun, sama ka sa akin. Bakit po? Pagkatapos ng trabaho natin dito, sasama kita sa Singapore at sa area na ito sa iba't ibang bansa na ginagawa sa ating construction partners natin. Sabi ko, Sir, may puso na akong may tawag si Lord sa akin. Mamimili ako. Iiwan ko yung pastor ko o maglilingkod ako sa Panginoon. Sa punto na yun. I have no choice eh. Dumating pa yung pagkakataon, ako yung nagtatrabaho, naging umaga, then nagungutata sa gabi. Subcontractor ako ni Sister Nene. May kumpanya si Sister Nene, medyo interior decorator siya. Yung company niya ng malaking hotel dito sa Manila, five-star hotel. Siya interior decorator po yan eh. Siya po yung quality control engineer siya. Masaya lang po si Nene kapag kami konting butas yan, talagang papapatya yan. Iba may inspector yun. So medyo, kasi civil engineer siya, so sabi ko, magkontrata ko sa inyo ha. Ninong namin yung may-ari ng engineer kumpanya nila. So, nagkaroon ng kontrata. Doon po, pag sinasabi ko ito, dahil sa may kita ka malaki, kontratista. Yung sweldo mo sa kumpanya, walang comparison yan sa pagiging kontrata mo. So pag kontratista ka, hindi talagang kikita ka. Wala namang kontrata, hindi kumikita eh. Sino po kontratista dito? Pakitaas ang kamay. May kontratista po ba dito? Alam ko si Pastor Boy, kontratista eh. Hindi ka mamontrata, Pastor Boy, na wala kang kita, di ba? Kung meron kami mga pastor, medyo ito, iba kakaiba. So, minsan, Pastor Boy, lugi yan pag namontrata. Bakit kung minsan libre sa kanya eh? Minsan totoo po yun. Kaya lang, hindi naman ganun lagi. Hindi naman ganun lagi. Kailangan ka kumita kasi kung hindi mo kikita, ba't ka mamontrata? Ano ba? Parang wala sa isa, ano yun? Parang wala ka namang utak kapag ginawa mo yun. Di mo? So, dumating po yung punto na may malaking natapos ko yung mga kontrata na yun sa mga bangko sa Makati, yung pinaka-last time sa 5-star hotels dito sa Makati, ang amin pong na-construct at saka nabigyan pansin at na-subcon ko yun. Dumating po yung nagkaroon ng problema. Bakit? Pag Sunday meeting, magpapastor ako, mag-reach ako. Nakwento ko na po sa inyo, pag Sunday, iniiwan ko yung church namin. Sinasabi ko sa Pastor, ikaw na mo mangaral dito ha. Bakit? May importante lang akong lakad. So doon ako kinumbik ng Lord. Dumating po yung pagkakataon na hindi ko natapos yung project ko na. Kaya I have to penalize. And I have to pay the penalty. Kasi hindi ko naabot yung na-submit yung completion ng contract ng project within the period of time. At yung po yung napakahalaga ko talaga nun. At yung quality control nun, hindi ko gano'n dali. Kung yung specification, talagang detail po yun. Kung pagkaganito ko niya, ganito yung materials dapat gano'n. May Amerikano pa yung may-ari ng lugar na yun. So dito sa atin, medyo, pag tinignan nyo napapansin nyo yung kalsada. Alam niyo, flood control pa lang yung problema natin, pero hindi lang problema natin, pati yung mga infrastructure na ginawa po ng mga public infrastructure na yan, pati yung road. Hindi napapansin nyo yung ayos binabakbak. Yun po ang dahilan kung bakit binabakbak. Alam niyo yung issue, binabakbak. Ayos naman binabakbak, ito hindi ayos yun sa mini-maintain. Tapos patse-patse na lang. Parang
tinapos doon, dito. Kasi dito daw, biruan niya, kasi dito yung mga tahanan nito, hindi bumoto kay Congressman, kaya hindi ka, hindi sinemento yan. Sorry na lang. Kasi itong portion nito, hindi kapartido niya, kaya medyo hindi tinuloy yung kalsada. Tapos sa kabilang banda, tinuloy. Bakit ito? Mga partido niya kasi yan. So, ganun po yung sitwasyon. So, hindi niya alam yung may corruption na doon, hindi napapansin ng marami yun. Dumating po yung punto na ako po yung nagkaroon ng government project. Sabi ko, Lord, ang hirap pala maningil, tapos dami pong para makatanggap mo yung isang bagay, maglalagay ka muna. Totoo po yun. Kaya challenge doon, ikaw bilang Kristiyano gagawin mo. Bibigay ka kumisa, di ba? Lord, total andiyan ka naman, Lord, marunong ka naman, full of grace ka naman, Lord. Kasi kung hindi ko gagawin ito, walang magpapakain pamilya ko. Wala akong maging project, wala kaming kitang sa pamilya. So yun lang ang issue Pero isang banda, ano ba yung katwiran ng Diyos? So yun ang hamon po doon sa issue na yun, sa paglilingkod na yun. So dumating po yung punto na I have to decide for myself. Hanggang sa, alam yung kwento na hindi ko natapos yung project, kailangan ko na-drain po yung lahat ng aking savings. Bakit? Nagbabayad po ako ng aking penalty. Penalty, 10,000 a day po yung penalty. Buwan. Wow. Umiyak po ako sa Lord, Lord, ano ba to? Hanggang sa dumating po yung pagkakataon na nagkakasakit yung anak ko, dumating po yung punto na drain ako, financially, hanggang sa dumating po yung punto na anak ko ay nagkasakit, Jen. Dadali na sa hospital, wala kami makakayanan. Wala kami may dudukot sa bulsa. Umiyak ako sa Panginoon, Lord, umiyak ni Sister Nene. Lord, why is this happening to us? Lord, bakit ito? Pero hindi naman ako nagreklamo sa Panginoon. Natanong ko lang, Lord, bakit? So, tumugon ng Lord. Sabi na, anak, nagpayag ang Panginoon sa akin ng isang pangyayari na, sabi ko sa Ma, ano ba yun? Sabi niya, Lord, pag-full time na ako sa Panginoon, kasi ito ang sitwasyon ko. Nangusap si Lord. So, nag-decide po ako maglingkod sa Panginoon, mag-full time kay Lord sa pagkakataon na yun. By faith in my heart. By faith na lang. Kasi pwede ko man ma-recover yun Alam ko sarili ko, kaya ko makarecover sa problema na yun. Kasi naging issue na ng paglilingkod natin mula pa noon bilang isang engineer ng bagay na yun. I can act and I can resolve issues sa buhay. Sabi ko, Panginoon, Lord, tulungan mo. May pagkakataon na hindi mo kaya. Salamat nandiyan ng Panginoon. Naranasan namin galaw ng Diyos. Panginoon. Umiyak namin sa Lord. Umiyak kami sa Panginoon, Lord, ikaw pong bahala. Sinugod namin sa hospital si Jen, wala kaming nising kunduling. Totoo po yun, wala kami may ilalabas. MCU pa. Sinugod sa MCU. Wala ako noon, sinugod nila Kasi nasa church din ng Itakin si Jen. Sinugod na sa MCU. Tinawagan ako si punta ako doon. Sabi, ba't sa MCU? Jan, alam niyo po, MCU. Ano ba ang meaning ng MCU? Pero katabi siya sa MCU. Ayaw ko naman banggitin ito. Baka naman maging issue sa akin. Baka may nanonood na may empleyado ng MCU. Magalit sa akin, hindi po yun. Ito po yung sitwasyon. Ayun, lahat ba ng ospital ng panahon, pagka wala kang deposito, hindi ka tanggapin Noong panahon na yun. So, dumating po yung pagkakataon na wala kang deposit. So, the church even had no amount of money para makarecover ko yung bagay. Pero dumating po yung punto na nandun ako, may tumugon. Sabi ko, Ma, ano bang may ba't dito nila? Paano ma-admit daw si Jen sa ilang para obserbahan? Sabi ko, lumawag dito. Sabi ng admission, pumunta kami. Sir, kayo po ba si Pastor? Ako, Pastor John, ba't niyo po? Kayo po, bayad na po. May nagbayad na pala, may nag-shoulder na. Sino po sila ayaw magpakilala? Pasalamat sa Panginoon, Lord, napakabuti mo. May ako nang lubos sa hospital. Sabi ko, napakabuti. May kapahingahan pala sa'yo, Lord. Kapahingahan sa'yo. So, problema na kami. Ako umiyak talaga to. Hindi ako makatulog noon. Paano sa kalagayan namin? Sabi ko, Lord, ano ba mga bagay sitwasyong ito? So, sa pagkakataon na yun, sabi ng Panginoon sa akin, anak, narito lang ako. Naramdaman ko yung presence ng Diyos. Alam niyo, iba talaga kapag mag-rest ka sa presensya ng Diyos. Huwag ka mag-rest sa anumang kalagayan ng buhay mo, mag-rest ka sa presensya ng Diyos. Dumating po punto na wala na kami magawa titigan kami ni Sister, sabi niya, Pa, nayakap ko na si Sister, sabi ko, Nak, Ma, mahal tayo ng Panginoon. Mahal kami ng Lord. So dumating po yung punto na inobservan si Jen.
Up to the point na observation lahat, ilang linggo siya doon, mga buwan, so 1 week ata siya doon sa hospital. At inisip namin, siyempre ako nag-iisip ng paglabas. Hindi ko muna tinasabi sa mga kapatid ko, bakit mati concern sila. Maaaring tulungan ako ng mga kapatid, pero ayaw ko na ganun, ayaw kong humingi ng tulong sa aking mga mahal sa buhay. Kasi para to prove na hindi ako nagkamali sa aking pagpili na maglingkod sa Diyos. So dahil po doon, sa sitwasyon na yun, later na lang nila nalaman. Galing nga nanay ko, sabi hindi sinabi sa amin. Kasi alam naman, hindi naman ako kumibuna. Bagitin ng nanay ko, bakit hindi sinabi sa kanya yung kalagayan. Sabi ko, ang Panginoon naman tutugon eh. So tinugon ng Lord ang kalagayan namin. Tuwan-tuwa sila, ganun po ba? So nailabas namin si Nene, wala akong binayaran. Ayan, hindi ko na alam kung magkano yung bill sapagkat kinuha na daw na nagbayad. Sabi ko, sino siya? Hindi nagpakilala talaga yung nagbayad eh. Until ngayon, hindi ko alam kung sino nagbayad talaga. Not even our relatives do that. Wala pong kamag-anak, hindi kapatid ko, hindi. Kasi hindi alam ng mga kapatid ko yung sitwasyon eh. Hindi ko binanggit sa kanila. So may tumugon talaga sa biyaya ng Panginoon. Nagpapasalamat ako kay Lord. May siyang kinakausap eh. Kung yung uwak, kinausap ng Lord para pakainin si Elijah. Gano'n pa tayo sa pangailangan natin? Sabi ng Panginoon, kung yung bulaklak, pinaganda ko, yung pinakain ko, kayo pa kaya? Sabi ng Panginoon, igit ka pa, mahalaga sa akin, anak. So, hindi naman ko yung pagiging presensya ng tatay natin sa langit, hindi naman ko yung Panginoon, salamat po sa puntong yan. Up to the point na, sabi ko, Ma, I now realize na kailangan ko mag-full-time talaga sa ministeryo. To the point na mag-decide kami full-time after a week, kinausap ko ng manager namin sa latest company namin, sabi niya, Pastor June, ganito, kinausap ako sabi sa akin, hindi na niya sisingilin sa amin yung penalty. Tapusin ko lang daw yung project namin ng February. Kasi December supposed to be, dapat sinabi nyo, kasi Christmas, yung hotel, sikat na sikat, pag Christmas, hindi namin natapos yun. So, February, binigyan na kami, natapos ko ng February, salamat to. Wala, tinanggal nila, ni-write off nila yung aking penalty. Salamat sa Panginoon. Totoo ako, Lord, napakabuti mo. Sabi sa akin nung kanilang manager, because we've seen good things about you. Sabi sa akin, in English pa ako, kasi foreigner siya. We've seen good things about you as a couple. Sabi nila, ino-observe pa pala nila kami mag-asawa. Habang nagtatrabaho doon. Sabi ko, Panginoon, napakaganda makita mo, Panginoon, na pinakita namin yung, hindi na pinagmamalaki namin sarili, kundi pinakita namin yung buhay pag Kristiyano ba. Our action speaks louder than words eh. Hello, mga Kristiyano, our action speaks louder than words. Sa pagkataon, nagpapasalamat ako sapagkat tinugon kami ng Lord na to the point na, nakita namin galaw ng Diyos. Nung sumunod ako sa Panginoon, parang iba pala yung mag-rest ka sa presensya ng Diyos. Hindi mo naisipin yung Lord, dahil tinugon mo kami rito, hanggang sa to the point na, yung hatol kay Jenjen na whole about talambuhay niya, inumin niya yung gamot na yun. Tinanggal na rin ng Diyos yun. To make the story short, hindi na niya, niretrieve na ng doktor yun. Unti-unti tinanggal niya ng Panginoon yung gamot na yun hanggang to the point. Hanggang ngayon, hindi na siya inatake. Salamat sa Diyos. Purihin ng Panginoon. Palakpakan po natin si Lord sa kabutihan ng Diyos, sa buhay ng aking anak, sa buhay ng aming pamilya. Hallelujah. Rest in the name of the Lord. Sabi ng cast all your cares upon the Lord for He cares for us. Sapagkat nagmamalasakit ang Diyos eh. Mayroon ka pahingahan sa Panginoon. Dumating po yung pagkakataon. Tuloy ko po yung kwento to make the story short, no? Longer na ito, medyo mahaba na yung kwento ko. Pero ayaw ko mong putulin sa punto na yan. Hanggang sa dumating po yung pagkakataon na sinundo na kami ng church namin doon sa Ako yung laking gulat kasi dalawang sasakyan sumundo sa amin sa Parañaque. Hinakot nila yung mga gamit ko. Nanay ko umiiyak. Iwan mo na ako. Yung bahay namin doon, medyo nasira na nga yun hanggang sa pinagawa na rin namin sa biyaya ng Panginoon. Pero yung mula doon sa tahanan na yun, dinala kami rin sa Dampalit at nag-provide sila ng apartment para sa amin. Church provide. Sabi, Panginoon, salamat po. Ako po ito, hindi na dumadaing. Hindi ko mahilig dumaing. Hindi ko sinasabing problema namin. Hanggang sa si Lord na tumutugon. Hanggang sa yung allowance ko, dinagdagan na. Praise the Lord. Hindi ko na iniisip yung magtrabaho pa. Kasi dumating po yung punto ko na dumating sa punto na ang buhay namin, Mama, babalik ulit sa trabaho kasi mag-aaral si Junel. Siyempre naman, so bilang pastor, mag-aaral ang anak ko. Sabi ko, hindi naman namin gustong mag-aaral kung saan lang yan. Salamat sa Panginoon. Biyaya ng Diyos, tumugon. So pati yung pag-aaral ni Junel, tinugon ng church. Salamat po sa Panginoon sa biyaya ng Diyos. Hanggang sa dinevelop ng Panginoon yung development ng church na ito, sinare ko po sa kanila, hindi po nagkulang ibahagi sa kanila yung kahalagaan po ng pagbibigay nila sa gawain ng Panginoon. Binabalik ng Panginoon. Yung mga miyembro namin, umuunlad ng buhay. Salamat sa Panginoon sa kabuhay niya. Bakit? Nakikita nila kung paano nila inirest. Pinagpahinga yung kanilang sarili sa biyaya ng Panginoon. Kaya paki-reflect na yung rest na yun as I wind up, mga kapatid. Up to the point na salamat sa Panginoon na napakabuti niya sa atin.
God is not indifferent. He deeply loves and looks after His children. Because He cares, He provides, guides, and comforts. Bakit daw po? Sapagkat siya ay nagmamalasakit, nagkakaloob, at nagbibigay gabay, at nagbibigay ng kaaliwan sa kanyang mga anak. Sino po yun? Kapag may problema tayo, hayaan natin ang presensya ng Diyos ang ating hanapin. Hindi po yung church mismo, kundi presence ng Panginoon. Although, yung Caloocan Bethel is a part of God's provisions na para natin madami yung presence niya. Pero without God, Bethel is nothing. With a desire to be with God, our desires in the world is nothing. Wala kabuluhan yan. It is so important for us to reach the presence of God. Abutin natin ang presensya ng Diyos. Sa pagkataon po yung salamat sa Panginoon, nagpapasalamat. Marami pong himalaan Diyos sa buhay namin na hindi ko po nakalimutan. Hindi ko po may sasantabi sa buhay ko sapagkat mula noon hanggang ngayon, I've been serving the Lord for more than 40 years na. 40 years na. Sa district, more than ilang taon na? 30 plus years na. Bilang officers ng distrito, 30 years na po naglilingkod sa Panginoon. Hindi ko nakitang umikli ang kamay ng Diyos. Sa panahon ng kabalisahan, pwede pa lang i-rest ang sarili ko sa Panginoon. Yan. Alam po ng mga pastor kalagayan namin bilang mga pastor. Alam ni Pastor Boy yung sitwasyon. Alam po, yung sabi ni Pastor Boy sa Dimputan, kami po yung mga kabataan nung kasama kabataan ng New Ganon, nagtambak na mga putik, mga burak doon, Pastor Myoning, kasama-sama namin. Taga Christ the Answer New Gan po kasama namin noong panahon na yun. Ate Myoning, kasama na sa liputan. Talagang, sabi ko, may church ba dito? Salamat sa Panginoon, sapagkat mahal ng Diyos ang lugar eh. Kaya mga Assemblies of God, sa kadululukan, kalayo-layo ang lugar ng Pilipinas, inabot natin. Salamat sa Panginoon. Sabi ko, Lord, without your care, we cannot follow your will. I do know, identify ako si Pastor Boy. Bagamat siya po ay aking tawag doon. Bilas ba? Anong relasyon nating dalawa? Magbalai kami. Hindi ko pinagmamalaki. Pwede kasi karanasan na eh. Nagpapasalamat ako na hindi ko na problema yung liputan eh. Kasi kasi dati pinaproblema na sa distrito. Sino magpapastor doon? Hanggang sa dumating mga issues ng problema, bigatin, mga pati digmaan nangyari doon. Problema doon nung si Pastor Boy, salamat sa Panginoon. Wala na kami nadidinig na problema, bigatin. Naniwala kami. Yung pagmamalasakit ng Diyos ay nandoon. God feels the cares. He feels the cares of God. Alam mo, pang may bigatin tayong dala-dala, hayaan natin ang Panginoon gumalaw, kumilos. At there's no intention for us to go back and to backslide para kalimutan ang gawain ng Panginoon. Kalimutan si Lord. Sabi ko nga, until the Lord give me strength, I will still follow you, Lord. I will still serve you, Lord, in the best of my ability. Patuloy pa rin ako mangangal sa biyaya ng Panginoon. Kung hindi nyo man ako naintindihan, salamat sa Panginoon. Pero ako naniniwala, it is by God's grace that we can be able to work wonders and miracles in our lives. Patuloy siya naglilingkod. Bakit? Because God cares eh. As I wind up, sabi ng Matthew na, God is not different. Sabi ng Matthew 10:29-30, are two sparrows sa Tagalog, hindi ba pinagbibili ng sa isang halaga ang isang salaping tunso, ang dalawang maya? Gayunman, kahit isa sa kanila hindi nahuhulog sa lupa, kung hindi kalooban ng iyong Ama. Yung ibon daw, pinagbibili ng ganitong lang. Pero sabi ng Panginoon, at kayo, maging ang buhok ninyo, ay kanyang bilang lahat. Sabi ko, Lord, lalagas to, bilang nyo pala to. Cares po yung buhok natin. Yung buhok natin, sino mga buti lang, uso ngayon ng kalbo. Sabi namin ba, mas maganda na yung kalbo kaysa panot. At kayo, maging buhok ninyo, bilang ninyo. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming baya. Huwag daw tayong matakot dahil higit tayong mahalaga sa piling ng Diyos. Sino nagsabi niya? Ang Panginoon mismo nagbagay niyan. Mga talatang yan. Kasi wind up. Meron pa bang bahagi slide dyan, anak? Click on mo na lang kung meron ba.
So we must trust His heart. We find rest even in circumstances that don't change immediately. Kailangan natin pagkatiwala sa Panginoon nating puso kahit na tayo ay dumating sa mga sitwasyon, hindi natin kayang baguhin agad-agad yung mga sitwasyon ng buhay. Kasi ang kaaliwan pa rin sa Diyos. Halimbawa, nagpanalangin ka, Lord, pagalingin mo ako agad. Hindi ka pinagaling ng Panginoon. Pero huwag ka rin mawala ng pag-asa. Bakit? Ang comfort pa rin sa Diyos pa rin ang mumula. So as we end up, ito yung life principle ng para sa buhay natin. Una, anxiety does not have to rule your heart. Yung anxiety, hindi dapat mag-hari sa buhay natin. Whenever anxiety rises, remind yourself, God cares for me. Pag nagkaroon ng alala sa buhay, sabi, ipaalala doon natin sa atin, nagmamalasakit ng Diyos sa akin. Sabi mo, nagmamahal ang Panginoon sa akin, nagmamalasakit ang Diyos sa akin. God cares for me, God cares for me. Mag-isakit ka, God cares for me, Lord, God cares for you. Like kasi nasa, Lord, God cares for me in my condition, Lord, in my physical health, God cares for me. Salamat po, may nagmamalasakit sa akin, pero God cares for us. Kapag ano ang problema mo, isipin mo, God cares for you. Problema mo, kaya ang Panginoon bigyan ng katugunan. Kaya kang angatin ng Diyos sa iyong kalagayan. Amen. Kaya kang pangitiin ng Lord. Hello, ngiti naman dyan. So, totoo lang, dapat ako hindi nakangiti. Ngiti naman dyan. Hallelujah. Sabi rito, trust is an act of faith. Yan. Ang pagtitiwala daw ay gawa ng pananampalataya. Trust, pagtiwala. Trust in the Lord. Trust in the Lord. Trust. Trust. Ibig sabihin, trust, ilagak mo yung pagtitiwala sa Diyos. Ito day gawa ng pagtitiwala, pananampalataya. Then prayer is the channel to unload your burdens. Paano mo pagkakatiwalaan ng Diyos? Manalangin ka lang. Kausapin mo siya lagi. Prayer daw is the channel to unload the burdens. Kung gusto mong paano ba, Lord, maisip burdens ko, anxieties ko, mga kaguluhan, kay kabalan ko sa buhay, panalangin mo sa Panginoon. Pikit ka sa Lord, Lord, ingat, Lord, ito po kalagayan ko, Lord, iniiyak ko sa iyo, Panginoon, Lord, help me. Kung may sakit, Panginoon, Lord, help me, oh God. Alam ko na nagmamalasakit ko sa, alam mo ang kalagayan ko. Kung meron mang higit na nakakaunawa sa ikaw yung Panginoon, ano mang bigat ng dalan mo. May problema ko sa tahanan, problema ko pampamilya, may problema ko pera, Panginoon, Lord, ikaw po ang pagtitiwalaan ko. Okay, prayer is the channel to load, write down your worries and surrender them to God in prayer. And then seek support from your church family. Amen. Salamat. Humingi ng tulong at panalangin mula sa iyong kapatiran. Sino dito dumadala sa ating prayer meeting? Sino yung mga patutuon ng bawat isa? Yan. Hindi po malayo. Doon po sa hindi nakakaalam, meron po tayong prayer meeting every Wednesday. Online po yon. Pwede pong i-ano nyo. Kung wala kayo na online, sabihin nyo lang sa amin ngayon mismo, pag-pray namin kayo. Kaya we care for people, amen. Kasi may nagmamalasakit sa atin. Jesus care for us. Salamat sa Panginoon. Amen. Daman niyo po bang presensya ng Diyos? Kung hindi, damin po natin. Sabagat, kung meron man tutugon sa atin, sa problema natin, bigatin natin, dahil hindi po si pastor, hindi po sino man sa atin, kundi ang Panginoon mismo. Rest in the presence of God. Sabi ni Lord, cast all your cares. All. Pag sinabing all, lahat po, maliit man o malaki, ilagak daw natin sa Panginoon. Lahat ng ating kabalisan, lahat ng ating mga inisip, lahat ng ating bigatin, lahat ng ating mga problema. Sapagkat siya nagmamalasakit sa atin. Siya nagmamahal. So itapon daw natin sa Panginoon lahat ng yan. Tapon natin. Sabi niya, ikas eh. Pag sinabi ikas, tapon nyo, throw. Pag sabi ikas, throw. Lord, hindi ko na po kaya, ibigay ko sa iyo. Lord, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya problema ko sa anak ko, Lord, ibigay ko sa iyo. Lord, hindi ko na problema sa sarili ko, hindi ko na kayang iwasan problemang ito, Lord, bisyo ko ito, ibigay ko sa iyo. And remember this, if you rest upon the Lord, pag sinabing rest, magpahinga ka. Magpahinga ka sa kamay ng Diyos. And I'll tell you, God has an answer for all of our needs and problems. Amen po ba? Shall we all stand? Pwede po tayong tumayo sa biyaya ng Panginoon. Lahat po na may mga cares, kabalisan sa buhay, stand. Lord, salamat po, Panginoon, O God, for dealing with me in this moment of time, suffering and pain. Salamat, Lord. Hallelujah. Praise God. Hindi ko po alam kung anong bigatin dala-dala po ni but I do know, pwede nating itapon sa Panginoon, ihagis kay Lord ang lahat ng yan. Amen. Sa pagkatong ito, ako po'y naniniwala, if there is something that we can need to do, we have to do, and we can do to others, is to pray about them. Sino dito may pangailangan, may bigatin dala-dala, lapit po sa altar, at sabihin niyo sa Panginoon. Una, i-recognize natin, kilalanin natin tayo may problema bigatin.
At kapag kinilala natin, Lord, inamin natin kay Lord, humility, humbleness in our heart. Lord, ito pong kalagayan ko, Lord, nilalapit ko po sa iyo, Panginoon. Idudulog ko sa iyo, Lord God, sa sitwasyong ito. Remember, these people care. Sige po, meron pong paggatid, dala-dala, problemang bigatid. Meron kayong kahilingan sa Panginoon, just come and we will pray. Hallelujah. Sige po, hallelujah. Huwag po kayong mahiya, kapatid. Ito gagawin po natin. Lahat po tayo mananalangin. At kung feeling nyo po, malakas ka ngayon at meron kayong kapatid katabi na feeling nyo, kailangan na pa natin, pag-pray nyo po siya, kapatid. Lahat po tayo may mananalangin po, lahat po tayo magpipray. Sapagat we can support each other in this moment of time. May mga problemang dala-dala, may bigatin po, alip po kayo. Sige po. Hallelujah. Sige po. Kayo po nasa taas, baba po kayo, gusto niyo bumaba, and we will give time for you to open this place for us to realize that God cares. Hallelujah. Ang salamat po. Hallelujah. Jesus, God, Jesus. Habang umawit po ang ating pong mga worship team, sambahin po natin ang Panginoon. Kung meron man po magbibigay kaaliwan sa atin sa umaga ito, wala pong iba kundi si Lord. Cast, tapon daw sa Kanya, lahat ng ating kabalisahan. Bakit? Sapagkat siya nagmamalasakit sa akin. Sabihin mo sa kapatid, you care for me, Lord. You care for me. Nagmamalasakit ka sa akin, Panginoon. Nagmamalasakit ka. Walang bigatin ko, Panginoon, na kaya ko na hindi mo magagawa, Panginoon. Tugunan, Panginoon. Hindi ko kaya, Lord. Kaya mong bigyan ng katugunan, Lord. Hallelujah. Yes, God. Tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y may nangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kahit kailan, hallelujah, Lord, di ka nagkulang. Biyaya mo sa amin lagi, lahat pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inilig mo ako noon pa man, kaya't ika'y sasambahin, ay magdilig. O Diyos, patuloy po kami lumalapit sa trono ng kahabagan ng Panginoon. Hiniling po namin, Panginoon, sa pagkatang ito, Lord. Nilalagak namin sa iyo, Panginoon, namin mga kabalisan sa buhay. Amin po kinikilala, Panginoon, meron kami mga burdens, dala-dala, Panginoon, meron kami pasanin, bigating, dala-dala, Panginoon, sa pagkatang ito. At kung meron man nakakalam ko ano ito, Lord, ikaw po yun, O Diyos. Hallelujah. May salamat po, Panginoon, ikaw, Diyos, na marunong unawa sa aming kalagayan. Marunong makinig, Panginoon, sa aming mga hinaing. Marunong gayan, Lord. Hindi ka bulag, Panginoon, hindi mo makita ang aming sitwasyon, O God. Pero nais mo pong madinig, Panginoon, amin pong mga daing, O Lord. Ano man namin mga kahilingan, Ama, pong inahiling sa iyo, Panginoon, mga bagay na ito. Lord, we admit that we are failing something, O Lord, in our lives. We cannot be able to do what we want to do. We cannot be able to do what we say, what we want to say, O God. Sometimes we cannot be able to act on the things we need to act about, O God. We're praying for your provisions, guidance, your leading, your comfort to be with us, O God, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior and King, O God. Hallelujah. Amen, Diyos, O Diyos. Alagin ko, Panginoon. Abutin mo, Lord, ang aming sitwasyon, O Diyos. Hallelujah. Una pang kinikilala po namin mga bigating dala-dala. Ano man ito, O Diyos. Lord, I pray for people who are sick, Lord, katulad na baning ko, O Diyos. Ano man ang sitwasyon nila? Ano man karamdaman ito, iyag niyo sa Diyos, kapatid. Ano man problema mong pisikal? Sige lang. Banggitin mo sa Panginoon, kapatid. Nanindihan ka ng Lord, nakikinig ang Panginoon sa ating kalagayan. Because He cares, whatever conditions you are, the Lord cares for you. Nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. Isipin mo, nagmamalasakit ang Panginoon sa akin. Kahit may heart alien ka, nagmamalasakit si Lord sa iyo. Kahit may television ka, nagmamalasakit si Lord sa iyo. Ano man kalagayan mo sa buhay, nagmamalasakit si Lord sa iyo. Jesus cares for you. Remember this, Jesus cares, Jesus cares, Jesus cares. Nagmamalasakit ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Mahal ako ng Panginoon, amin ka naman kalagayan ko. Mahal ako ng Diyos, hallelujah!
Yes, God, Lord, you care for us. Whatever conditions we are in, you care for us. You care for us. You care for everyone, oh God, who are here, Lord. We pray for your provisions, guidance. Lord, your wonderful, loving care, oh Lord, your embracing within us, oh God. Yakapin mo kami ng presence, oh God, as we rest upon your holy throne of grace, oh God. As we rest upon your presence, oh God, habang kami po ay nagpapahinga sa presensya mo, hiniling po namin yung galaw at pagkilos, oh Diyos, sa aming kalagitnaan. Ama, 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 oh Diyos, hallelujah. Di ka nagkulang, biyaya mo sa aming laging lahat, pag-ibig mo. Lord, I pray, Father God, we pray for a blessing, oh God. Pakita mo, Panginoon, yung pag-ibig, pagmamahal, Panginoon, yakap mo sa inyong presence. Pahinga kami, Panginoon, sa iyong presence, oh God. Sa aking buwan, biyaya mo. Salamat po, Panginoon Lord. Patuloy po tayong manalangin, kapatid. Patuloy po natin yakapin presensya ng Diyos. Hallelujah, pray. Panginoon, ano man ang kanyang kahilingan, O Diyos, alam ko po, Panginoon, dama mo ang kanyang kalagayan, O Diyos. Dalahin ko, Lord, yung pagpapalaan mo sa kanyang buhay. Yakapin mo siya ng presence, Panginoon. Makita niya, Panginoon, ang pagiging malapit mo sa kanya, O Diyos. Tulungan mo siya maging malapit sa iyo, Diyos. Lord, ilagang niya ang kanyang kabilisan sa iyo, O Diyos. In the name of Jesus Christ. I pray your provisions, guidance, and leading, Lord. Your loving touch to be with him, O God. In Jesus' name, Lord. Padama mo, Panginoon, sa kanyang kalinga. Pag-abot mo sa kanyang kalagayan, O Diyos. Unload mo yung burdens ng dala-dala, O Diyos. Uwi siya, Panginoon, masaya at masigla, Panginoon. Taglay niya ang kalakasan, katugunan sa kanyang problema ng dala-dala, Lord. Aluin mo siya, Panginoon, sa pagkatang ito, Lord. Bigyan mo siyang katagumpay, O God. In Jesus' name we pray. In Jesus' name, O Lord, sa pangalan mo, tagilang Diyos, O tagilang Jesus, O God, I pray. Hallelujah. Lord, I pray for my sister, O God. I pray for my sister, Lord. I pray for my sister, Lord God. Oh, arala saya rabayan de veres sebeya. Oh, rabakaya la saya rabaya baba. Ye la baba hala saya rabaya. Oh, rabakaya saya rabaya. Lord Jesus, God, I pray for God. God, hallelujah. Oh, salamat po, Panginoon, sa biyaya kalakasan mula sa iyo. Magtagumpay mo siya, Ama, sa pangalan ni Jesus Christ, our Lord, Savior. Salamat po, Panginoon. God. Oh, I pray, Lord God, patuloy mo pala yung kapatid ko ito. Ano mo kanyang kalagayan, O Diyos? Pagkita niya, Panginoon, ikaw ay nagmamalasakit sa kanya. Paabot mo, O Diyos, ang iyong palinga, pag-abot sa kanya, Lord. Padama mo, Panginoon, na hindi ka malayo sa kanya. Tuloy mo siyang tugunin, Panginoon, sa kanyang kalagayan, Lord. Bigyan mo tagumpay in Jesus' name, Lord. I pray, oh God. Fill him with your presence, oh God, in the name of Jesus Christ, our Lord. Hallelujah. Lord, I pray, Lord God. Dalawin mo po kapatid ko ito sa kanyang kalagayan, pangailangan, oh Diyos. Para makailingan niya, Ama. Dalahin ko, Lord God, ang load ng burdens niya, oh Lord. Lord, I pray, Lord, cast. Tinatapon namin sa iyo ang pangailangan at problema. Lord, pagkatiwala namin sa iyo, Diyos, sa pangalan ni Jesus Christ. Lord, hallelujah. Oh, yes, God, hallelujah. Yes, Lord, in His name. Yes, Lord God, I pray, Lord. Yes, padaman niya presensya mo, Diyos, patuloy sa kanyang buhay. Lord, I pray for this young man, oh Lord, of yours, oh God. Dalahin ko, Lord, na naman ang kanyang pangailangan. Padaman niya yung presence mo, oh Diyos. Hallelujah. Patuloy po tayo magpahinga sa presensya ng Diyos. Damin po natin ang presence ng Diyos. Sabi ni Lord, cast all your cares upon me. Jesus said, ilagak mo ang lahat ng iyong kabalisan sa akin. Bakit? Sapagkat siya'y nagmamalasakit sa iyo, kapatid. Nagmamalasakit ang Panginoon sa iyo. Lord Jesus, care for your people, Lord. Salamat po, Panginoon. Hindi nagmamalasakit ang Panginoon sa iyong buhay, kalagayan, Lord. I pray for your unload mo, Panginoon, problema niyo talaga. Burdens niya sa buhay niya, Panginoon, Lord. Padama mo sa kanya, Lord. Hindi siya nag-iisa. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Kasama mo ang Panginoon sa iyong kalagayan. Nais na Diyos, bigyan ka ng tagumpay, O God. Salamat po, Panginoon. Lord, I pray, Lord God, hindi mo ipabayaan ang kapatid kong ito, Lord. Sasama mo siya lagi, Panginoon. Padama mo sa kanya, Lord, hindi siya nag-iisa, Panginoon. Kaaluin mo siya sa kanyang kalagayan. Anak, ang Diyos na nagmamalasakit, si Jesus cares for you. Ano man sitwasyon mo sa buhay, dyan, isipin, Panginoon,
nagmamalasakit sa iyo. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Jesus. Lagi mong isipin. Mahal ka ni Lord. Mahal ka ni Lord. Masakit na sa akin. Mahal ka ng Panginoon. Hindi ka ng Panginoon. Sa mga kanilang sinawa. Ay magkatiwala niyo. Lord. Hallelujah. Pray, Father God. Hindi ka nag-iisa kapatid kasama mo ang Panginoon sa kanila. Lord, I pray, Lord God. Ipadang mo sa akin, friends. Lord, lang ko pang hindi ko sa iwan ipababayaan. Kapatid, hindi ka nag-iisa. Sa iyong kalagayan mo, kailangan mo sa Diyos ang ating kabalsa. Never anxiety, Lord, kung saan niyo salamat. Thank you, God. Thank you, Jesus. Salamat. Lord, I pray, Lord God, provisions, guidance, and lead be upon me. In Jesus' name. Lord, I pray, Lord God. Tuloy po tayo magtiwala sa Panginoon. Lord, sa iyo po kami nagtitiwala, Lord. Patuloy mo kaming ipadama mo sa amin na kapahingahan nais mo, Panginoon. Lord, wala po kami ibang hinahangad kundi lapit ang buhay namin sa iyo. Sapagkat sa iyo, Panginoon, meron kaming kapahingahan, Lord. Meron kaming kapahingahan. Alam ko, Lord, nagmamalasakit. Titignan namin ang krus ng Kalbaryo. Kapatid, tanawin mo ang krus ng Kalbaryo. Hindi po ipinagkait ng Panginoon ang kanyang sarili buhay para sa atin. It only proves that Jesus really indeed cares for our needs, for our concerns. Lord, I pray, Lord God, for your provision, guidance, and leading to be upon each and every one of them. Hallelujah. Lord God, bless mo po ang kapatid ko ito. Palay mo sila, Panginoon. Salamat sa kanyang kalagayan, Lord. In Jesus' name, Lord God, I pray. Hallelujah. Oh God, salamat po, Lord God, Jesus. Kahit kailan di ka nagkulord. Salamat po, Panginoon. Hindi mo kami iniiwan, Lord, sa aming kalagayan, Lord. Inabot mo kami sa aming mga sitwasyon. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo. Napakabuti mo, napakabuti mo, napakabuti mo, oh God. Hallelujah. Napakabuti mo, Lord. Napakabuti mo. Salamat po, Diyos. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Napakabuti mo. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo, Diyos. Napakabuti mo. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, I pray for them. I pray for every one of us, oh God. Hallelujah. Salamat po, Jesus. Napakabuti mo. Lord, hindi ka nagkulang sa aming kalagayan, Lord. You care for us. Ano man sitwasyon mo, kapatid, isipin mo, ang Diyos nagmamalasakit sa iyo. Mahal ako ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. Si Lord nagmamalasakit sa akin. Si Lord nagmamalasakit sa iyo. Si Lord nagmamalasakit. Si Lord kumakalinga sa iyo, anak. Sumakalinga sa iyo, nanay, Panginoon. Kapiling mo si Lord. Hindi ka niya iiwan, di pababayaan. Lagi niyang kasama, Panginoon. Lagi mong kasasamahan ng kapatid ko ito. Ano man ka nakalagay? Sa hirap ginawa, maging sa kalakasan, tagumpay, maging sa paglugo, at pagtiwalan sa iyo. Jesus. Lord, I pray, Father God, in Jesus' name. Lord, I pray, Lord God, hallelujah. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa amin lahat. Mo sa akin walang hanggan, ibig mo ako noon paman. Inibig mo ako noon paman. Inibig mo ako noon paman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory be to your name, oh God. Purihin ka ng Diyos. Sambay ka, Ama. Lord, salamat po ng marami sa iyong kalinga. Salamat po may kaaliwan kami sa may kapahingahan. Lord, we can stand alone, even we are alone, oh God. Di mo kami iniwan, di pinababayaan man. Huwag po namin mawagli sa aming kaisipan, Lord. Lagi mo kami sinasamahan sapagkat nagmamalasakit sa amin.
at sa aking dakilang pag-ibig. Salamat, Lord. Jesus cares for every one of us. Lord, all the glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen, amen, and amen, amen. Hallelujah. Smile! Ngiti po kayo sapagkat hindi po kayo nag-iisa. Sinamahan tayo ng Panginoon. Salamat po. Magandang umaga sa bawat isa. Maraming salamat po kay Lord and maraming salamat po sa iyong mensahe, Pastor June. So ayun po, lahat po ng mga worries po natin or kung ano man po yung pinagdadaanan natin, ibigay lang po natin yung lahat kay Lord kasi siya po yung tunay na nagkikare po sa atin. Kaya lumapit po tayo sa Kanya ng may tiwala at pusong sumasamba sa Kanya. Amen po? Ayan, dumako naman po tayo sa ating offerings. Tayo po muna ay manalangin. Yes, Lord God. Lord, maraming salamat po, Lord God, sa lahat ng blessings, Lord God. Salamat po sa provisions, Lord. Salamat po, Lord God, dahil meron po kaming napapanggastos at nararaos po namin ang araw-araw, Lord God. Lord, salamat po sa sources of income, Lord God. Sa negosyo man po yun, Lord God, sa trabaho or sa kung ano pa man yun, Lord. Lord, lahat ng meron kami ay nagmumula sa iyo, Lord God. Kaya ibabalik po namin ito sa iyo nang meron pong galak sa aming puso, Lord God. At naway itong malilikom po namin ay makakatulong po sa ikalalago pa po ng iyong ministeryo, Lord God. Lord, bless mo po yung mga magbibigay, Lord God, at sa mga hindi po, Lord, meron pa naman pong susunod. Let all your will be done po. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, awitin po natin ang give. Dumako naman po tayo sa ating announcement. And para po sa ating special announcement, patuloy pa rin po, magkakaroon po tayo ng water baptism. Ayan. Sa mga interested po at gusto pong magpa-water baptize, please register po sa ating mga ushering department. And to be announced pa po yung schedule nito. At para naman po sa ating visitor ngayon, inaanyayahan ko pong tumayo si Miss Rose Ann. Miss Rose Ann po. Ayan po. Palakpakan po natin si Miss Rose Ann. Sana po hindi po ito ang una't huli yung pagdalo dito, kundi ito na po ang simula ng yung paglago po dito. God bless po. At para naman po sa ating regular announcement, patuloy pa rin po ang ating prayer meeting every Wednesday, 7:30 p.m. via Zoom. Ganon din po ang ating Bible study. Every Friday din po to, 7:30 p.m. via Zoom. At patuloy pa rin po ang ating mga gawain. Men's Fellowship, Women's Fellowship po at Youth Fellowship. Every Sunday right after the morning service po. Mamaya po yan. At sa Sunday School po, every Sunday din po ito at 9 a.m. po yan. After po yan ng praise and worship. At ang Vesper service naman po natin, every Sunday naman po to at 5 p.m. Kaya mamaya po, men's ministry po ang mangunguna po sa atin. Tinatawagan ko rin po si Sister Nene po. Si Sister Ningning po, tinatawagan po namin para sa announcement. Magandang umaga po sa lahat. Ito pong announcement na to ay in connection po sa ating membership sa ating church. Doon po sa mga nag-aral na nung 16 fundamental truths na medyo nahinto under Ate Nene, magpapatuloy po ito.
lumapit po kayo sa kanya kung ano po yung ibibigay sa inyo na instructions po. Kung meron po na nakapag-fill out na ng membership form, na nag-iintay lang po na makausap ni Pastor, kung meron po, nag-fill out na po kayo, pero interview na lang po ang iniintay nyo, lapitan din po ninyo ang usher kung kailan po kayo i-schedule ni Pastor June. Sa mga hindi pa naman nakapag-fill out no membership form, pero nakatapos na po kayo ng 16 fundamental truths, pwede din po kayo lumapit sa ating mga ushers, lalo na kay Sister Annie, para bigyan po kayo ng membership form. So bago ko po na i-announce, natanong ko po yung mga department na hindi pa nag-member pero nakatapos na ng 16 fundamental truth. Lumapit po kayo kay Sister Annie sa ating ushering department para po dun sa membership form. Ngayon naman po, kung meron po ditong nagnanais na maging member, feel nyo po, nararamdaman nyo na po o dinesisyonan nyo na mag-member na po dito, lumapit din po kayo sa ushering department. Sila po ang magbibigay sa inyo ng info para po sa mga requirements. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Sister Ningning. Ayan, wala naman na po tayo ibang announcement. Tayo pong lahat ay muling tumayo para po sa ating pagtatapos. Awitin po muna natin ang God is Here. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Open the gates, Lord, reveal your glory. Open the nations, establish your kingdom. Open the heavens, pour out your spirit. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Tawagan ko po si Pastor Boy para po sa closing prayer. Panginoon, salamat sa mensaheng amin na dinig. Sa patotoo ng aming pastor na nagbibigay kalakasan sa amin.
Salamat at nagising pa po kami sa umaga na ito para kami ay sama-sama rito, mapapurihan ka. Patuloy ang dalangin namin, Panginoon, tulad na aming nadinig. Ano man ang mangyari, patuloy kami at patuloy na magtataas ng kamay para papurihan ka. Patuloy kami magsama-sama, Panginoon, para hanggang sa muli mong pagbabalik, madatnan mo kami, Panginoon, na tapat at taglilingkod sa inyo. Salamat may Diyos, kahit minsan hindi nagkulang sa patang biyaya. Lord, sa iyo namin ibabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat, dakilaan, sapagkat kung paano ka nagtagumpay, nais namin samahan mo kami na magtagumpay sa mundong ito. Nais namin nadatnan mo po kami, Panginoon, na may matibay na pananampalataya na hindi madala ng sanlibutan ito. Sa iyo lahat ng kapurihan, pasalamat. Aming dalangin. Pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Taas po natin ating mga kamay sa Panginoon at tanggapin po natin ang bawat isa sa atin sa ating pong patuloy na paglilingkod at katapatan, patuloy na pamumuhay sa mundong ito, ang basbas at pagmamahal ng Diyos Ama. Biyaya at patuloy na pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak at ang patuloy na pag-ipisan, kaaliwan at patnubay ng Diyos Espiritu Santo ay sumating lahat ngayon at magpakailanman. Amen, amen, amen. God bless you po, God bless you po, God bless you. God bless po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain din na po. Yakapin po natin ang bawat isa o magkabayan po tayo sa top. Praise the Lord. Presence of God. Hallelujah. Salamat po mga kapatid. God bless you. God bless you.